Natalo na naman by knockout ang Filipino featherweight na si Michael Hot and Spicy Dasmariñas sa kanyang 10 rounds na laban nitong nakaraang July 25, 2025. Ito ay ginanap sa Atlanta, USA kontra sa ranked number 14 featherweight contender na si Elijah The Wolf Pierce. Ito ang pangalawang sunod na knockout loss ni Dasmariñas dahil noong nakaraang Marso ay gumapang din si Dasma sa kanyang fight sa Japan kontra sa Hapones na kalaban na si Kyosuke Okamoto. Now, going into the fight kontra Pierce, si Dasma ay magandang pinapagita sa early rounds. During the early portion of the fight, maganda ang naipakita ni Michael. Masipag itong gumagalaw sa ring gamit ang kanyang mga combinations, constant jabs at malikot ito sa ring gamit ang kanyang lateral movements. At dahil sa bilis ng paggalaw ng mga paa ni Michael Dasmariñas, halatang nasurpresa si Pierce sa mga veteranong galawan ni Hot and Spicy sa ring. At sa hindi inaasahang pangyayari, napabagsak ni Michael ang kanyang Amerikanong kalaban sa round number 1 gamit ang kanyang spicy left straight. Agad naman nakatayo si Pierce at medyo nadrogi ito ng konti, pero agad naman nakarecover sa kanyang pagbagsak at dahil dito naging mas agresibo ang Pinoy at bumabato ito ng mga series of combinations, pero hindi ito tumatalab kay Pierce dahil sa kanyang high guard defense. Napansin ni Pierce ang pagiging aggressive ni Dasmariñas at agad ito nagkaroon ng sense of urgency si Elijah Pierce. At pagdating sa round 2 hanggang round 7, maganda pa rin ang naipakita ni Dasmariñas sa kanyang constant lateral movements. Consistent din ito sa pagbato ng jabs at naiilagan niya ang karamihan ng mga suntok na binabato ni Pierce. So kitang kita sa reaction ng mga audience na talagang napapatameme sila sa pinapakitang galawan ni Dasmariñas at pati ang mga commentators ay nagulat sa pagtagbo ng laban dahil akala nila hindi tatagal ang Pinoy sa highly rated fighter sa featherweight division na si Elijah Pierce. Pati ako mismo ay medyo nagulat din dahil sa inapakitang pagkabeteranong galawan ni Dasmariñas dahil sa sobrang dehado ang Pinoy sa betting odds at dehado talaga when it comes to sa records and sa standing sa box rec. So ang dalawang boksingero ay talagang lamang si Pierce. Habang pinapanood ko ang laban ay ini-score ko ito at base sa nakikita ko ay lamang ng bahagya si Dasmariñas pagdating sa puntusan dahil sa pagiging consistent ng kanyang galawan at lateral movements, jabs with combinations at ang ring generalship ay pumapanig kay Michael in the early rounds. Pero habang tumatagal yung laban, halatang nawawalan ng hangin ang Pinoy at malakas ang kanyang paghinga at halatang nakukulangan na naman ng stamina itong si Dasmariñas. Mabilis itong napagod gaya sa kanyang huling laban sa Japan dahil dito nakakakuha ng tiyempo itong si Elijah Pierce. And pagdating sa round 8 at nagpaulan na mga matitinding combination at biglang nagbago ang ihip ng hangin ng laban at nakuha ni Pierce ang kanyang momentum habang panay ang pag-atras ni Dasmariñas sa matinding opensiba ni Elijah. So pagdating sa round 9, hindi na bumalik ang lakas ni Dasmariñas at halatang nawalan na ito ng sapat na hangin o stamina at panay na yung kanyang pagtakbo habang umaabante naman si Pierce. Dito sa round 9, 2 beses bumagsak si Dasmariñas, pero base sa video, tinulak ni Pierce si Dasmariñas doon sa unang pagbagsak niya. Pero binilangan pa rin ito ng referee. Klaro na galing ito sa pagtulak ng kanyang kamay para matumba ang pagod
na si Dasmariñas at hindi ito galing sa suntok. Pero ang problema ay kay Dasma dahil talagang wala na itong hangin. Pero sa pangalawang beses na pagbagsak ng Pinoy na si Dasmariñas, hindi na ito nakabangon dahil sa pamatay na right hook na kumonekta direkta sa bodega sabay ng isa pang right hook sa panga ni Dasmariñas. At dahil dito bumagsak ulit siya sa pangalawang at huling pagkakataon. At dahil sa pagkapanalong ito, nag-improve ang record ni Pierce sa 21 wins with 2 losses and 17 wins by KO, habang si Dasmariñas ay bumagsak ang record sa 36 wins, 5 losses with 25 victories by knockout. Talagang nakakapanghinayang ang laban na ito para kay Dasmariñas. Makikita natin na talagang may tsansa sana na may panalo niya ang laban. During the early rounds, maganda yung pinakita ni Dasma. Napabagsak niya si Pierce sa round 1, kaya lang hindi niya nakuhang tapusin si Pierce. At tulad sa karamihan ng mga ibang Pinoy fighters, naubusan na naman ng lakas sa late rounds si Dasmariñas. Hindi niya na-maintain ang kanyang stamina. Quite honestly, akala ko magkakaroon ito ng sapat na hangin si Michael dahil sumabay pa ito sa kay pambansang kamao Manny Pacquiao sa training habang naghahanda si Pacman sa kanyang laban kay Mario Barrios. There was a video na kasama pa nga tumatakbo sa kalsada ng Los Angeles, California itong si Dasmariñas kay Manny Pacquiao. Alam naman natin basta Manny Pacquiao training, high level yan. Talagang lalakas talaga yung condition mo pagkasama mo si Manny Pacquiao. Magkakaroon ka talaga ng sapat na stamina pagkasabay mo si Pacman. So dito talaga natin makikita na iba talaga ang level ng isang Manny Pacquiao compared sa mga ibang Pinoy fighters. Si Pacquiao ay nasa 40 plus na ang kanyang edad at huminto pa ito sa pro boxing ng 4 na taon. At sa kanyang pagbalik laban kay Barrios ay walang kahirap-hirap itong tumagal hanggang sa pagtapos ng sukdulang 12 rounds. Habang itong si Dasmariñas, isang active fighter at mas bata kay Pacquiao, ay agad nawalan ng hangin. Talagang kulang talaga ito si Dasmariñas. And I'm sorry to say it, pero wala na talagang pag-asa maging world champion si Dasmariñas. He doesn't have what it takes to become an elite fighter. Every time na nagkakaroon ng step-up fight itong si Michael, parati na lang natatalo. Nakita natin back in 2021 kontra na Oya Monster Inoue, umabot lang ito hanggang 3 rounds. Then, last March, binatulog ito ni Okamoto sa loob lang ng 5 rounds. Ngayon, natulog na naman ulit ang inabot kay Elijah Pierce itong si Dasmariñas. Wala na talaga ito si Dasmariñas, pampataba na lang talaga ng record ng mga ibang top contenders at prospects. Kaya ito si Dasmariñas, wala na tayong maaasahan dito. Yun lang. Thanks for watching.